Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa buong adlaw sang Miyerkules, Hulyo 1 na kita tuwig 2026, ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kagkaron sa aton mga headline. Grade 10 student nakuhaan sang pusil sa iya bag. Kapulisan madasig nga ginrespondihan ang insidente sa Banwa sang Barotac Nuevo. Mag-purchase ng metal detector nga gamiton sa pag-check sa mga bag sa mga estudyante nga magasulod sa bulutuan. Sarang ma-purchase pinagi sa mode o kung MOOE sang bulutuan suno sa DepEd. Regional Peace and Order Council nagsapol 14 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiska sa Birada Simana sang Police Regional Office 6. Mangunguma sa badyangan kag mangingisda gikan sa San Lorenzo. National winner sa 51st Gawad Saka sang DA. Livestock ag Aquaculture Expo 2026 ginlunsar sa Metro Manila. Modernisasyon sang agrikultura ginasulong sang DA. Ag PhilSys ID registration sa Pasay City ginpalawig. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:03 sa aga. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakuhaan sa armas lutang isa ka 15 anyos nga estudyante sa iya nga bag sa sulod sang eskwelahan sa Banwa sang Barotac Nuevo. Suno sa Police Regional Office 6 gilayon naging pahibalo sa mga school personnel ang kapulisan matapos madiskubrihan ini sa bag sang isa ka grade 10 student. Na recover sang otoridad ang caliber 38 revolver kag mga bala. Sa na-recover nga armas totang ginpaidalo mga estudyante sa Child Sensitive Intervention Process kag gin-turnover sa Department of Social Welfare and Development. Samtang ginpanugyan na naman ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga ginikanan kag guardian nga mangin aktibo sa pagkiya sa ilang mga kabataan para ma-maintenar ang kalinong kag katawhay sa mga bulutuan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pag-purchase ang metal detector ka nga gamiton sa pag-check sa mga bag sa mga estudyante, sarang nga ma-purchase pinaagi sa MOOE sang bulutuan suno sa Department of Education. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Sarang na magamit ang maintenance and other operating expenses o MOOE sa mga bulutuan para sa pagbakas ang metal detector nga usaron sa pag-check sa mga bag sa mga estudyante antes masulod sa mga bulutuan. Ginpahayag ni DepEd Region 6 Finance Division Chief Administrative Officer Martha Ampig nga apusan nga wala pa sa direktiba gikan sa Central Office sa pag-procure sa metal detectors apang kunluyag naman sa mga bulutuan nga magbakal, sarang nga mausar ang MOE bangod ang item manubo sa 50,000 pesos. Dugang pa ni Ampig nga mayara na sa pinaka mga bulutuan sa rehiyon ang nakabakal na sang metal detector. Samtang pahayag naman ni DepEd 6 Regional Director Cristito Eco na mayara man nga mga ginikana na sila mismo nagapangita sang partner para sa pag-procure sang detector. Dugang pahayag pa niya nga dako ang mabulig sa metal detector agud na siguro nga
makawala sa makahalalit nga items nga makasulod sa mga buluthuan. Malikawan Manson o kay RD Eco ang frisking kag masiguro ang accuracy. If you will notice in our policy, bawal tayo mag-frisking, na hindi parang sa mga airports, no, na pwede kang mag-frisking. But in our districts, in our schools, we cannot do that with our learners. The thing that we can do is to check your bags randomly, no, and look at the items inside the bag. And I think that is not enough. So we really have to make use of this kind of gadget. So, una, nasisigurado natin na hindi ma-violate yung mga karapatan ng ating mga bata, including the employees of course. Then, siyempre, ito na ang dating kung meron kang metal detector because it has naman 99.9 accuracy, no, to detecting some metal objects inside the car. Nabatian ang kabay sa pahayag ni RD Eco. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagsapol ang Regional Peace and Order Council, Region 6 Agodambala ng security landscape sang reyon batok sa pamahog kag illegal nga droga. Ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na sinapol kaupod ang mga lain-lain nga ahensya sang gobyerno. Lakip sa mga topiko nga ginistoryahan sang RPOC meeting amo ang Internal Threat and Defense Operations Exercise nga ginpakigbayan sang 3rd Infantry Division Philippine Army. Regional Peace and Order Situation sa Police Regional Office 6 ang pinakauli nga sitwasyon sa illegal nga droga nga ginpresentar sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Gin-highlight sa lihok ang importansya sang kolaborasyon sa mga ahensya sang gobyerno sa pagsabat sa mga pagpanghangkat pagpabilin sang public safety kag pagpasiguro sang kalinong kag katawayan sa Western Visayas. Radyo Pilipinas News. Naganabilin nga agresibo ang PRO6 sa kampanya kontra illegal nga droga sa ginpatigayon nga simultaneous anti-criminality kag law enforcement operations. Ukon birada simana sang PRO6 humalin Hunyo 22 tubto 28. Naglabot sa 14.7 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiska sang kapulisan. Iniya nakumpiska sa 39 ka mga operasyon sa diin 46 ka mga drug suspects ang nadakpan sa paglunsar sang birada simana napunggan ang illegal drug activity sa Western Visayas. Suno kay PRO6 Chief Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa tagsa ka madinalagon nga operasyon napunggan sang kapulisan ang paglabot sang illegal nga droga sa komunidad. Sa paglagas sa mga drogista, ginpasiguro naman ni Tuanyo nga magapadayon ng masangkad nga anti-drug campaign sa Western Visayas. Radyo Pilipinas News. Mangunguma gikan sa banwasang badyangan kag mangingisda gikan naman sa San Lorenzo, Guimaras, national winner sa ginhiwat nga 51st Gawad Saka sang Department of Agriculture. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Giningad lang nga national winner sa 51st Gawad Saka sa Department of Agriculture ang mangunguma sa Badyangan Iloilo kag ang Guimarasnon nga mangisda gikan sa San Lorenzo. Si Engineer Ed Rodrigue Canyoto sa Badyangan ang ginkilala nga outstanding high-value crops farmer achiever sa vegetable category kasunod sang iya dedikasyon, kapisan kag padayon nga pagduso sang moderno kag tayuyon nga pagtanom sang high-value crops. Samtang National Outstanding Fisher Folk para sa fish capture category si Gina Ungsod sang San Lorenzo Guimaras. Isa ka nanay, asawa, mangisda kag alagad sang publiko. Si Ungsod kilala sa iya responsable nga pagpangisda, pagpanguma, pagsagod sang sapat, pag-obra sang asin kag ginamos, samtang aktibo nga nagaserbisyo bilang tanod kag katapo sang lokal nga organisasyon sang mga mangingisda. Ang Gawad Saka ginakabig pinakamataas nga pagkilala nga ginahatag sang Department of Agriculture sa mga mangunguma kag mangingisda sang pungsod. Nagalaw mang DA Western Visayas nga ang kadalagaan na Canyoto kag Ungsod magserbe nga inspirasyon sa iban agud padayon nga maghibakas kag magpulig sa pagpabaskog sang sektor sang agrikultura kag palangisdaan sang pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas,
Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Livestock ag Aquaculture Expo 2026 ginlunsar sa Metro Manila. Modernisasyon sang agrikultura sulong sang DA. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Liwat naging pahayag sa Department of Agriculture o DA ang ila bukos na suporta sa modernisasyon sang agrikultura kag mas ginpalapad nga kooperasyon sa industriya. Matapos ang ahensya nga nagpartisipar sa 3 kaadlaw nga Livestock and Aquaculture Philippines 2026, Expo nga ginhiwat sa World Trade Center sa Pasay City sa June 24, tubtob 26. Suno kay DA Assistant Secretary Dr. Michael Garcia, importante ang among nga expo para sa pagpaambit sang mga bag-o nga teknolohiya, pagpaayos ang produksyon sang pagkaon, kag pagpasiguro sang biosecurity para sa mga nagasaylo sang sapat kag pangisdaan sa pungsod. Gindugang man ni DA Undersecretary Dr. Constantine Palabrica nga ang iningan niya sa tiba nagasanto sa bagong Pilipinas vision ni President Ferdinand Marcos Jr. na nagapanawagan sang pag-ugyon para sa pag-asenso sang ekonomiya. Sa amo nga hilikoton, nabutang sang boots ang nanuhay-tuhay nga opisina sang DA, kaupod ang Bureau of Animal Industry kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maghatag sang libre nga seminar kag magpanagtag sang resources sa mga pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Magahiwat ang Philippine Statistics Authority o PSA Gimaras sang Mobile Civil Registry System sa Hulyo 1 tubtob Hulyo 2 sa ilatalatapan sa Galanto Building, Mosqueda Village, San Miguel, Hordan, Gimaras. Katuyuan sa aktibidad nga mapalapit sa pamuluyo ang mga serbisyo sang civil registration sang PSA. Sudo kay Grace Buena Salvas, Registration Officer 2 sang PSA Gimaras. Sa mobile CRS makakuha ang pumuluyo sa mga kopya sang civil registry documents, mga ginalakipan sang Certificate of Live Birth, Marriage of Certificate, Certificate of No Marriage o Konsinumar, Death Certificate, kag madamo pa nga mga records. Magluwas pa diri, makuha nila gileon ang dokumento nga ilagin request kag hindi na magulat sang pila ka adlaw. Ginaimbitar sang PSA Gimaras ang tanan nga pumuluyo nga mag-avail sang mga serbisyo sa mobile CRS. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilSys ID registration sa Pasay City ginpalawig pa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Extended ang PhilSys ID registration sa siyudad sang Pasay. Sa anunsyo sang Pasay City Office of the Civil Registrar, may hiwaton nga rehistrasyon sa Hulyo 1 tubtob 4, kumanin las 8 sa aga tubtob las 5 sa hapon. Una nga ginanunsyo sang opisina nga kutob na lang Hunyo 30 ang rehistrasyon. Sa mga interesado, magpadulong lang sa Old Municipal Building Lobby, Pasay City, Iloilo, kag magdala sa mga supporting documents. Panugyan sang Office of the City Civil Registrar, sa isang tanang ka-individual ang i-accommodate kada adlaw kag first come first serve basis. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Hub para sa creative industry ginbuksan sa Bacolod City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JP Yerbas. Formal na nga ginbuksan sa lokal nga panguluhan sa Bacolod City ang G-Hive nga isa ka hub para sa creative industry kag ginakabig mangin bag-o nga sentro sa mga lokal nga graphic artists, designers, developers kag mga magagmay nga negosyante. Ang hub may mga pasilidad kaangay isang foundry para sa mga multimedia artists, studio para sa mga filmmakers, academy para sa training sa mga MSMEs, kag gallery para sa pagpakita sa mga lokal nga produkto kag mga artwork. Tinutuyo siyang hub nga maangot ang lokal nga talento sa teknolohiya kag sa palabuton. Nagpasalamat naman si Mayor Grega Sataya sa tanan nga nagbulig agud matuman ang handom nga makahatag suporta kag infrastruktura sa creative sector sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Cobra nakitaan sa banwa sang Tigbawan man og gin-turnover sa DENR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Isa Torichante. ka manog nga ginapatian kobra nga may kalabaon nga 8 katapak ang nakitaan sa barangay San Rafael, Tigbawan, Iloilo. Suno sa Municipal Environment and Natural Resources Office, alas 8:30 sang aga sang June 28 nakitaan ng manog sang mangunguma samtang nagatrabaho sa iya uma.
Gilayon man nga ginpadulungan sang Wildlife Enforcement Officer ang lugar kag ginkuha ang manog. Ginpahayag sang Menro nga ginsunod ang husto nga protocol sa pag-rescue sang sapat kag gin-turn over na sa DNR Senro Miag-aw para sa kustudiya kag disposisyon. Sa karon suno sa Menro Tigbawan ginahulat pa ang kumpirmasyon kung ang cobra nga nakitaan Philippine Cobra o kon King Cobra. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginpatpat ni Bingawan Mayor Matt Palabrica ang importansya sa pagtukod sa Small Water Impounding Project para sa mga mangunguma sa ilang banwa. Suno sa alkalde dako nga bulig ang proyekto sa pagpahaganhagan sang epekto sang El Nino. Magluwa sa mga pananaw mapuslanon man ang proyekto pang irigasyon sa pagsagod sa kasapatan kaangay isang bibi, pato kag baboy. Pagatag naman sang alkalde bangod sa epekto sang climate change, kinahanglan man nga magpanumdum sa mga bag-o nga solusyon para makatipon sang tubig nga magamit kon kinahanglan. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, pagsaulog sang National Disaster Resilience Month, subong nga bulan sang Hulyo, ang ginahandaan na sang Iloilo City Government. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, madamong aktibidad ang nakalinyada sa pagsaulog sang National Disaster Resilience Month sa syudad sang Iloilo sugod sa bulan sang Hulyo. Ang Iloilo City Government kabuilog ang CDRRMO kag Office of the Civil Defense 6 ginahandaan na ang kick-off ceremony sang NDRM celebration sa mabot nga Hulyo 1 sa Festive Walk Mandurriao. Ginpahayag na Attorney Melissa Banyas, Chief of the Office of the Civil Defense 6 Operation Section, lakip sa mga pagkapatigayonon ang paghiwat sang simulations, asset displays kag Rescue Olympics. Paagi sining aktibidad, mapataas ang awareness ang pumuloy sa tiyon sa emerensya kag mapaalerto ang tanan nga sektor sang komunidad. Isa man sa highlight sang aktibidad amo ang Kabalaka Expo sa Hulyo 15 of 2016 sa diin suno kay CDRRMO Urban Search and Rescue Chief Darwin Solasidas. Magkapasakop sa expo ang mga exhibitor gikan sa local government units, academe, civil society kag private sector. May hiwaton man nga DRR Alphabet and Resilience Storybook Telling sa maabot nga Hulyo 2 kag Climate Forum naman para sa mga senior citizen sa maabot nga Hulyo 3. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Padayon ang pag-maintain kag repainting sa mga pedestrian lanes malapit sa mga school zone sa syudad sa Iloilo ug masigurado ang safety sa mga estudyante sa pagpanguna sa mga personnel. Gikan sa Office of the Facility Officer, lakip sa ginpaindalom sa repainting ang mga pedestrian lanes malapit sa Barangay Taft North, Mandurriao, sa tubang sang Mirasol Elementary School kag Q. Abeto Street, Mandurriao. Magluwas sa pagpahamtang sang dugang ang mga signages kag repainting activity nagapanawagan man si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa mga motorista kag drivers nga maghalong, maghinay-hinay lang kung nagalabay sa mga eskwelahan kag magsunod sa traffic rules para sa seguridad sa mga estudyante kag mga pumuloy. Radyo Pilipinas News. Klase sa Roa City ang ginsuspende kahapon nga adlaw kasunod sang maglain sang panahon. Alas 12 sang udto sang nagpagwa sang deklarasyon si Mayor Ronnie Dadivas. Sandig man sa ginpagwa nga yellow rainfall warning sang DOST Pag-asa nga suspendihon ang klase. Ginabisuan naman ang mga bulutuan nga magpatuman sang alternatibo nga pamaagi sang pagtuon agud masiguro nga padayon ang pag-eskwela sa mga kabataan. Samtang ginapasiguro ang ila maayo nga kahimtangan. Radyo Pilipinas News. National Nutrition Council nagapahanumdum sa publiko nga maghalong sa tuman kainit nga panahon. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Ginapahanumdum sang National Nutrition Council sa publiko nga maghalong sa tuman kainit nga kondisyon nga ginapabatyag sa pungsod. Bisan pa nga gindeklara sang Pag-asa ang pagsugod sang tig-ululan sang June 4, 2026, padayon gihapon ang mataas nga temperatura kag heat index sa madamo nga lugar. Suno sa Pag-asa ang heat index nagalabot sa caution nga 27 to 32 degrees Celsius, danger 42 to 51 degrees Celsius kag extreme danger 52 degrees Celsius pataas.
Ang tuman kay init may dako ang epekto sa nutrisyon. Ginapabuhin sini ang gana sa pagkaon, ginapataas ang kinahanglanon sang lawas sa tubig, kag ginahulbot ang produksyon sang pagkaon. Ang tema sang Nutrition Month 2026 subong nga bulan sang Hulyo amo ang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Nagapakita ini sang kaangtangan sang nutrisyon kag palibot kag ang responsibilidad sang tanan nga amligan ang lawas. Ginapahanumdom sang NNC ang publiko nga mag-inom sang tubig adlaw-adlaw, magkaon sang prutas kag utan nga gapa-hydrate, sundon ang pinggang Pinoy para sa balanse nga pagkaon kag pilion ang lokal kag seasonal nga pagkaon agod maprotektahan ang lawas kag kalikasan. Sa pagsaulog sang Nutrition Month, ginapahanumdom nga ang nutrisyon kag pag-atipan sang palibot nagahugpong kag paagi sa maalam nga pagpili sang pagkaon, pag-inom sang damo nga tubig kag pagpalangga sa palibot, mahimo naton matukod ang mas manami nga komunidad nga andam sa pag-atubang sang pagkabalaka sa nagabag-o nga klima. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Francie Banyas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. LGU Malay, ginduso ang Boracay sa Fichitex 2026 Business Network event. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita ni Hope Turichante. Tibong sang lokal nga pamunuan sang Malay Aklan ang isla sang Boracay sa ginhiwat nga Philippine-China Travel Exchange 2026 Business to Business Network event. Katuyuan sang Fichitex 2026 nga liwat pabaskugo ng kumpiyansa sang Chinese travel market kag ang pagtamdanay sang industriya sang turismo sang Pilipinas kag China. Gintipon sa B2B networking event ang mga Chinese tour operators kag mga Filipino tourism stakeholders sa pungsod para makahuman sa mga bag-o nga partnership kag mga travel packages. Suportado man sang inisyatiba ang pagpatuman sang e-visa kag visa-free policy sang Pilipinas, amo man ang pagbalik sang direkta nga biyahe halin China padulong sa mga nagapanguna nga destinasyon sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Regional Subcommittee for the Welfare of Children's 6 nagpakigsapol sa Department of Education. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagpakigsapol ang pila ka personel sang Regional Subcommittee for the Welfare of Children o RSCWC 6 nga isa ka komitiba sa ilalim sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 kay Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, agud pabaskugon ang kolaborasyon sa pagduso sang child-focused programs kag mga inisyatibo sa riyon sa East. Ginpangunahan ni DSWD6 Regional Director Joselito Estember kaupod sa Franz Hermosillas, Regional Coordinator sang RSCWC 6 kag mga representante sang Pantawid Pamilyang Pilipino Programa kon 4Ps ang courtesy visit kay RD Eco. Nakasentro ang pagsinapol sa status ng kabataan nga benepisyaryo sang 4Ps kag regional situationer sang kabataan sa Western Visayas kung sa diin ginpatpat ang pila ka key developments, emerging issues kag priority concerns nga nagaapekto sa kabataan. Ginistoryahan man ang importansya sang data-driven planning, policy coordination kag interagency collaboration agud mapasiguro nga ang kabataan partikular ang yara sa mahuyang nga sitwasyon ang may access sa dekalidad nga edukasyon, social protection, ikaayong lawas kag essential services. Ginatagan man pagtamo ni RD Estember ang importansya sa pagpabaskog sa partnership sa tunga sang government agencies nga suno sa iya importante sa paghimo sa mga interbensyon nga nagasabat kag nagabase sa ebidensya nga nagasakdag sa mga kinamatarong kag kaayuhan sang tagsa ka bata. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 40th Foundation Day sang West Visayas State University Medical Center ginbuksan. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sang balita. Opisyal nga ginbuksan ni Dr. Joselito Villaruz, presidente sang West Visayas State University, ang selebrasyon sang ika-40 nga Foundation Day sang Western Visayas State University Medical Center sa Iloilo nga nagatanda sang pagsugod sang 40-week countdown padulong sa milestone anniversary sang institusyon. Sa iya nga mensahe ginpasindunggan ni Dr. Villaruz ang mga henerasyon sa mga visionary leaders
healthcare professionals, empleyado kag mga kaalyado nga nagpulig sa pagtukod sang WVSU-MC bilang isa sa mga ginasaligan nga Sentro for Patient Care, Edukasyon Medikal, Research kag Serbisyo Publiko sa rehiyon. Ginapabutyag sang WVSU-MC nga ang selebrasyon hindi lamang pagtan-aw sa 4 ka dekada sang pagserbisyo, kundi isa man kapagtan-aw sa palabuton nga nakatutok sa pagka-ekselente, inobasyon kag mahigugmahon nga healthcare para sa komunidad nga ila ginaserbisyohan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU Intern Frenchie Banyas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Department of Tourism ginlunsar ang Discover More to Love nga kampanya para sa mas barato nga pagbiyahe sa pungsod. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginlunsar sang Department of Tourism ang pinakabag-o nga domestic tourism campaign para mas makabaskog ang lokal nga turismo sa pungsod. Ginpahayag ni DOT Secretary Dita Angara Mathay na ang Discover More to Love campaign ang sabat sa reklamo sa madamo nga mga Pinoy na mas mahal pa magbiyahe sa sulod sang Pilipinas kung ipaanggid sa magbiyahe sa guwa sang pungsod. Paagi sa bag-o nga website sang DOT, pwede nga makakuha sang tubtob 70% na discount sa mga hotel, resort, tour packages kag transportasyon. Ginasiguro sa ahensya na safe ang mga biyahero sa online scam, bangod 100% nga lehitimo kag verify gid sang DOT ang tanan nga promo sa amo nga website. Dako ang bulig sini para sa mga ekonomiya ilabi na gid kung panahon sang tigululan kun diin mas mingaw ang turismo. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o kung PSA, nag-abot sa 3.256 trillion pesos ang nagasto sa lokal nga turismo sang tuig 2025 na mas mataas kung ipaanggid sang tuig 2024. Todo suporta man ang pribado nga sektor sa sini nga proyekto para mas mapromote pagid ang kanami sang kada rehiyon sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU Intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pambato sa Kabatuan, koronahan bilang SOGI Ambassador 2026. Labing una nga tagdaog gikan sa probinsya si MG Baisa. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagsulat sang bag-o nga kasaysayan ang banwa sang Kabatuan matapos ng koronahan ng ila tumandok na si MJ Baisa bilang SOGI SC Ambassador 2026. Si Baisa ang pinakauna ng tagdaog sang nasambit nga titulo gikan sa probinsya sang Iloilo. Ang SOGI SC nagakahulugan sang sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics. Sa interview kay Baisa sa Radyo Pilipinas Iloilo, ginpaambit sining nga ang nasambit nga paindis-indis naging oportunidad agud mabatian ang mga nagakalain-lain nga istorya sa mga miyembro sang LGBTQIA+ communities. Magluwas sa kadungganan, ginakabig man ni Baisa ang kadalagan nga isa kadako nga responsibilidad agud pabaskugon pangid niya ang advokasya nga ipahangop sa kadam-an ang tuhoy sang SOGI SC, maangot ang Filipino values sa karon nga sosyedad kag maduso ang hagna tuhoy sa SOGI para maging isa kalayi. Pag-athag ni Baisa, ang SOGI SC hindi lang para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community kundi sa kabilugan nga sosyedad. Agud malikawan ang diskriminasyon sa pihak sa mga kinaiya. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU Intern Raylin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:29 sa aga. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Miyerkules, unang adlaw sa bulan sang Hulyo, July 1, 2026. Sa dugang pa ka mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat sa mga FB Live viewers nato na nga nagatanaw sa aton sinipagpangalagad, si Sir Magdaleno Pajardo, Ma'am Friends Banya, si Sir John Sirato, si Sir Glenn Makiling. Sir Glenn, good morning. Dira sa Banwa sang Pavia nga nagatanaw kada aga diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you gid Sir Glenn sa imo sini nga pag-upod diri sa aton nga programa. Tay ta karon sa Iloilo Morning Program. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo.
Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.